Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carl Rian M. Nuki. Ang aking report po ay sa TLE tungkol po sa fish preservation. O ito yung kung paano natin mapapanatiling pwedeng kainin ang mga isdang ng matagal. Fish processing plays a role in preserving excess catch. It prevents spoilage and makes it easier to transport them in process from than in its fresh condition. Fish fresh easily spoils. It would eventually be damaged because of long distance travel when not properly stored. Madali natin matatransport ito kung ito ay dumaan sa prosong maayos at kailangan sariwa ang mga isdang ginamit. Kailangan maayos ito makalagay dahil kung hindi, kapag malayo ang pagdadalhan ay baka madaling masira ang mga ito. Then preserved fish can be used for future use or can be sold for extra income. Pwede daw natin itong pagkakitaan dahil kung marunong kang mag-preserve ng mga isda, pwede kang mag-business ng ganito. Meron tayong iba't ibang paraan kung paano mag-preserve ng mga isda. Drying method. Wash the fresh fish easily. Kailangan daw ay ugasan muna natin ang mga isda, then soak the fish in a present brain solution for 1 halt her to draw out the blood. Ibabad daw natin ang mga isda sa tubig na may asin para daw maalis ang mga dugo. Then remove the visceral organs by squeezing or opening the belly cavity. Alisin na daw ang mga laman loob ng isda sa paghiwa sa tiyan nito ng daan-daan. Then so the fish in concrete brain 3 to 6 hours to extract partially the moisture content of the fish. Dito ay asinan na natin ang mga isda ng 3 hanggang 6 oras. Tapos ay ilagay na natin sa oven. Bamboo rack, yung saan nilalagay ang mga tinapa, alam nyo ba yun? Tapos ay ibibilad na natin sa araw para madali itong matuyo. Tapos ay pag natuyo tuyong na siya ay pwede na nating kunin at ilagay sa malinis na lalagyan.
ready na po ito para lutuin o tinda kung gusto nyo. Dehydration method. Dito sa method na ito ay alos kumuha lang ng paraan natin sa drying method. Ang pagkakaiba lang dito ay sa drying method ay ang pagbibilad natin ng mga isda sa araw. Dito naman ay gagamitin tayo ng oven or dehydration device para matuyo ang gusto ang mga isda, at pagkatapos dito matuyo ay ready na ulit siya para iluto or itinda naman. Factors that affect drying and dehydration. Natural dry. Kailangan dito ang araw dapat mainitan talaga. Pag nabilad tayo ng mga isda, hindi pwedeng hindi mainitan dahil hindi naman matutuyo ang mga isda kung hindi mainitan ang araw. At kailangan yung mga maliit na isda or katamtaman lamang ang laki ang daing natin para kagad dito matuyo. Dehydration. Dito naman ay kailangan nasa wastong temperatura ang paggamit ng mga device kasi baka sumobra ito ay masunog pa o masira ang mga isda. Fermentation method. The common fish used for fermentation are dilis and all the small fish provide are fresh and edible fish. Karaniwang ginagamit dito ay mga maliliit na isda lamang. Materials need for fermentation are fresh fish, salt, wooden box, paddles, and containers such as earthenware, jars, wooden bowls, or cemented pots. Ang mga kailangan gamitin dito ay mga sariwang isda lamang, asin. Dapat maraming asin at paglalagyan ng mga isda katulad ng mga bote. Kung kaunti lamang ang gagawin natin, guys, alam nyo ba ang patis o bagoong isda? Yan ang halimbawa ng fermentation method. Dito ay pag-aaluin ang isda at maraming asin para makover lahat ng mga isda, tapos ay ilagay natin ito sa mga jar, yung mga bangaba ang tawag doon. Ngayon kailangan takpan ito para hindi ito langawin. Smoking method. Dito naman ay may mga step din na kailangan sundin. Una ay ang cleaning o pag-ugas muna ng mga isda. Matanggal ang dumi at amoy nito. Tapos ay braining. Ito yung paglagay ng asin sa mga isda. Dapat marami
ming asin ang ilagay dito, tapos ay cooking. Dito ay kailangan nakalagay nasa lalagyan ang mga isdang naasinan katulad ng mga woven, bamboo strips. Alam nyo ba guys, yung mga lalagyan ng mga tinapa, doon natin lalagay ang mga isda, tapos ay ilulubog natin sa pinakuluang tubig na malaking pinagkukuluan para magkasya ang mga isdang nakalagay na sa wooden bamboo strip. Pagkatapos ng 15 minuto ay alisin natin or haguin na ang mga isda at isprayan na natin, tapos sa smoking na tayo. Dito naman ay pausukan na natin ang mga inaong isda at takpan ng lamang ito ng malinis na mga karton. Mas maganda ang gamit natin pang apoy sa kalan na gagamitin natin ay mga bao ng miyog para mabango ang mga tinapa or yung mga pinatuyong tubo. Kapag okay na siya, ay ready na ito for packing. Dito ay ilalagay sa mga lalagyan or mga dyaryo. Ready na ito para iluto or itindaman. Canning. Dito ay kailangan prepare muna natin ang mga kailangan natin mga materials katulad ng sardinas, tomato sauce, corn oil, salt, tin skins, frying pans, measuring spoon, knives, pressure cooker, banner and can sealer. Dito ay kailangan mag-ready tayo ng mga can or jar na paglalagyan natin ng mga isda. Dapat pagkuluan muna ang ito, pati mga takip sa for 5 minutes. Tapos kailangan ang mga isda ay naka-ready na ilagay dito yung malinis na talaga siya. Pwede natin ati-atiin para magkasya siya sa lalagyan, or pwede din nating i-roll na lang ang mga fish. Tapos ay sa ibabaw lagyan na natin ng asin. Yung mga gusto nyong lagay ng seasoning, pwede rin. Kung gusto nyong lagyan ng lemon para mabango, pwede rin din. Takpan na ito or isesel na natin, tapos ay lagay natin sa canner device, yung para siyang pressure cooker. Tapos may tubig na kalahati lamang lulubog ang mga na nilagay natin for 15 minutes. Tapos ay haaguin na natin
ang mga in order. Then, palamigin na lang natin at ito ay ready na. Correct product in fish curing. Salt method. Ilagay ang isda sa isdang lalagyan ng may mga yelo. Alisin ang mga palikpik ng isda, yung parang mga wings ng isda. Tapos alisin ang ulo ng isda. Tapos ay cut natin sa side ng daan-daan para ito ay mabuksan ng tuluyan. Alisin ang mga laman loob. Alisin yung mga itim sa loob. Then, asinan na ito. And preserve na natin ito sa loob ng isang lalagyan na may takip at sa ibabaw at lagyan ito ng asin ulit sa ibabaw. At dyan na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.